Yun, WhatsApp mga sangkay. Meron tayong pag-uusapan ngayon ayon sa ating alamat. Meron tayong isang nalaman na kwento o balita ngayon na nagkarapi pala itong DDS, kung makaano lang. Talagang desidido talaga sila mapapagsak si PBBM. Kung ano-anong gagawin. Grabe. Kaya mga PBBM, suporta natin ating Pangulo. Huwag nating hayaan manaig itong mga gago na to. Huwag nating hayaan sila mag-hari. Ako, nakakatakot na itong banta. Kahit dapat seryosohin natin itong pagbabantay sa ating Pangulo. Talagang nakailang attempt na sila na hindi sila nagtatagumpay. Kaya kung ano na lang, meron pang balita na halos papatay nila ang first family. Pati mga anak, pati si first lady, dadama nila. Grabe. Nakakatakot yung mga ganito. Ano na eh. Hindi na pwedeng ganito. Grabe. Kaya magbantay tayo mga ka-PBBM. Suporta natin ating Pangulo, pagdasal natin. Kasi magugulat tayo. Di ko alam kung anong mararamdaman nyo pag narinig nyo itong kwento na to. Itong kwento ni Fables Talakera na ngayon ay lumalabas sa social media na. Grabe. Kahit ako, di ako makapaniwala. Ano talaga sila, Grabe itong mga DDs talaga. Talagang gagawin nila lahat para lang mapasakami nila ang gobyerno. Maghari sila. Grabe, nakakatakot na balita to para sa ating Pangulo. Kasi pilit nilang binabagsak, pilit nilang dinadown, pinabaligtad lahat. Kaya tayo mga PBBM supporters, Pro Marcos, magbantay tayo. Huwag kayong basta-basta magpapayag na gawin nila to sa ating Pangulo. Ang nakakalungkot lang ito, mga ka-PBB, mga sangkay, kasi talagang nagbabanta na sila. Talagang pati pagpatay gagawin nila. So, hindi na maganda to. Seryosong banta na to sa ating Pangulo. Kaya nakakatakot to para sa ating Pangulo. So ito guys, ito mga sangkay, paparinig ko sa inyo yung sinabi ni Fables kay Mark Ramos. Grabe ang pagbabanta nila sa ating Pangulo. Ito po, pakinggan natin. Pulong. Alam mo kung Bakit, mami? ito makinig kayong lahat. Narinig ba nila ako? Hindi pa rin umuwi si Pulong. Alam mo kung bakit? Bakit, mami? Ang habili, ito makinig kayong lahat. Narinig ba nila ako? Opo, naka-live speaker tapos nakatapat sa mic Oo. ko. Alam na ni Duterte na hindi na siya makakalabas. Kahit maging presidente pa si Sara. Ang huling hiling ni Duterte, ipapatay si BBM. Hello? Pati buong pamilya. Hello? I-ano mo yung yung sinabi ni Pulong, you will pay for what you did to my father. Oo, nakita ko yun. Nabasa ko yun. Yun. Oo. Idugtong mo ngayon yung statement ni Harry Roque na pwede lang mawala si BBM kung kukunin siya ng Diyos. Ay, grabe. Meron? Hindi ko pa nakita yun.
course, inano ko na yan alam mo kaya hindi ako ngayon sa Facebook ko. Sinadya nilang i-mass report ang Facebook ko noong October 12. Okay. Ay, speaking of that, may nagre-request sa akin, Pebbles din. Ikaw yan, Mami? Oo, akin yun. Okay. Gumawa ako ng bago, yung 4 na. Okay. Yung 4 na. I-accept ko kasi hindi ko pa na-accept hanggat hindi kita nakakausap eh. Gumawa agad ako ng bago. Opo. Ngayon, nabibisit na sila sa akin kasi yung September 21 rally, alam ko lahat yon. Oo. So, in-inform ko ang sila Browner, in-inform ko lahat, pati Palacio, in-inform ko sila kung sino funder, nagagawa sila ng coup, ayun, ang gulo lahat, nangyari lahat. Opo. Kaya nung lumabas yung news after 4 days na meron palang pinaplanong coup or destabilization, natawa na lang ako. Kasi alam ko na. Doon sa TikTok ko, maririnig nyo lahat. Linabas ko lahat ng ebidensya. September 19 pa lang, sinabi ko na may linulutong coup. September 20, sinabi ko ang funder si Chabit, yung mga nakademandang contractors, yan sila Alcantara, yung mga engineers, at yung USEC na si Bernardo. Sila ang nagbigay ng pondo para manggulo at magkaroon ng destabilization, mapaalis si BBM noong September 21. Oo. Kasi kapag napababa nila si BBM that time or napapatay nila, absuelto lahat. Into lahat, oo. Pati si Roque, uwi. As absuelto lahat, yun ang plano. Hindi nagtagumpay. Kasi hindi ko pwedeng sabihin kung paano ko nalalaman eh. Oo. Kasi mapapahamak ang buhay niya. Oo. Pero ang kinatutuwa ko doon, sa akin siya nag-message. Detalyado lahat, sinabi niya lahat, detalyado. Kaya, totoo lahat ng pinost ko, yung merong manggugulo, may mag-aasaan ng apoy, lahat yon. Kaya nga sabi ng mga tao, ano ka ba, psychic ka pa, bakit nagkatotoo lahat ng sinabi mo, mga pebs? Hindi na lang ako nagsalita. Kaya ikaw hinahunting ngayon. Oo, nung una, ako kasi nag-booking ng Sara Army. Oo. Na merong army si Sara. Tagal ko nang pinopost yan, 3 months na yata, 4 months. Grabe. Na sinasabi ko na, puntahan nyo ang kampo ni Sara Duterte sa Sorsogon. Nandun nagtre-training yung mga Sara Army. At doon din nagpupunta si Chis Escudero pag magkausap sila. So alam din ni Chis, Sorsogon eh. alam din ni Chis yun, Mami Pebs. Alam niya. Na may army. Yes. Isa nga siya sa nagpondo nitong October 12 eh. Oh my God. Okay. Kasi ang usapan dyan, pababait talaga si BBM, tapos upo si Sara, absuelto lahat. Grabe. Nagugulat Kaya ako. ang daming Opo. alam mo yan, binatikos ko si Marcos, 2 years mahigit. Hindi tayo nag-usap. Maisog ako. Hindi tayo nag-uusap noon. Di ba? Tahimik lang kami. Maisog ako, di ba? Maisog ako, wala kaming tao. Linangaw. Laging linalangaw. Nagpunta pa ako ng Hong Kong, linangaw. Ako ang nag-umpisa ng EDSA Friday Group. Alam ko yan. Nilangaw. Bakit ngayon maraming tao? Ibig sabihin, funded. Tapos ito, yung kay Kiko Barsaga, walang tao ulit. At akala niya nakaisa siya. Kasi meron lumabas na nautakan daw niya si John Vic, si BILSILG John Rimulya. No. Alam ko lahat. Alam na ni Sec John Vic. Lumalabas pa lang siya ng aristocrat ng restaurant. Na-inform ko na si Sec John Vic, paalis na po siya. Hindi po siya tumuloy dyan sa Gate 6 sa Forbes. Nasa Dasma Gate po siya. Kaya nagulat siya. Siya ang nagulat. Na-surprise siya. Ang dami palang pulis sa loob ng Forbes. 200 plus na pulis. Iba pa yung nasa labas. Grabe. Kaya binaktuyo ko siya. Doon nagalit na sa akin ang Sara Army. Nag-send na sa akin ng message yung intel ko na
pinapatrabaho ka na, ililiquidate ka. Mhm. Na-trace ka na nila. Okay, oo. Basta pagdating sa lugar mo, kung may security ka talaga dyan, huwag magpapapasok ng tomboy, ng lesbian militar. Okay, oo. Yun ang pinadala nila. Pero may security ka na, Mami Pebs. Wala. Wala, naku, ingat ka ha. Hindi ko pwede sabihin sa'yo sa message ko, sasabihin sa'yo. Correct, correct. Meron kasi ako mga bagay na hindi pwede sabihin. And kasi doon sa ibang content mo, pati si Chabit is gusto kang ipasabi, ipapatay. Oo, kasi ang alam niya, pinasa ko lahat ng nasa pinasa ko. Illegal niya. Okay. Mhm. Kung ano yung mga illegal So ano yun, nakatanggap ka din? Pinabas ko lahat. Pinasa ko lahat ng ng illegal niya. Naka-documented lahat yan. Pinasa ko lahat. Kung ano yung mga illegal niya. Ayun, gusto ko ang sabihin na sa sa social media. Kaso nga lang, merong mga hindi dapat sabihin dun eh. Oo. Sa TikTok mo. Naintindihan ko. Pero Mami Pebs, baka gabi na dyan sa iyo. Ingat ka ha. No, basta papuntahin mo sila sa Sa TikTok mo. TikTok, nandun lahat ng buong istorya. Nagulat ang mga tao. Trending siya sa TikTok. Ako nga, kala ko alam na namin lahat. No? Kasi siyempre, as a vlogger, inire-research namin lahat. Nagulat ako dito sa mga sinasabi mo. Pakaingatan, ingatan yan lahat. Diversion lang yung kay Kiko. Okay. Pampagulo. Yung people's power, alam nilang hindi sila mananalo dahil wala ng Duterte. I-explain ko lahat doon. Ano lang yon, yung pampagulo para makapasok yung suicide bomber. Wow. Grabe itong mga Yan yung October 31, di ba, na sinasabi mo? Hindi lang yan. Hindi mo alam. Kaya simula ngayon hanggang October 31, paunti-unti gagawa sila ng rally, ganyan. Ilituhin nila ang Malacanang. Okay. Kaya sabi ko, dapat nakasarado yung mga pwedeng pasukang gate. At super, sila dapat check. Kahit may staff pa yan. Kasi ang sabi sa akin ng Intel ko, lahat, pati mga nagtatrabaho sa Malacanang dahil maraming ahas sa Malacanang. Paano kung Talagang kailangan Ilalabas ko yun, ingat. lahat ng binigay ng Intel sa akin. Ilalabas ko lahat. Para malaman nila yung totoo sinasabi ko. Opo. Nako. Delikado ang Pangulo pala, no? Delikado siya, hindi lang yun. Kung hindi siya bababa, uunahin papatayin ng mga anak. Grabe naman. Damay Yes. pamilya. Damay pamilya. Yun ang ni Pulong. Walang nga si Pulong. Mananaksak nga, di ba? Walang nga yan. Ganyan sila sa Davao. Hindi ko po linalahat ha. Pero ganyan sila. Yun naman sa Bisaya. Ano yung ubusan ng lahi. Nako. Delikado ang Oo, Pangulo pala. grabe. Akala ko dati pa yung mga ubusan-ubusan ng lahi, pero talagang Hindi. exist pala ngayon. Kasi hindi nila matanggap na hindi pa palabas si Damay pamilya. Digo. Ni Pulong. Walang nga si Oo. Pulong. Pero yun yung pinagmumulan O nila. yun ang pinaka. Yun talaga. Oo. Na kahit hindi na makaupo si Sara at si Sara Duterte, matumbalan nila si PBBM. Dahil doon sa pagkakakulong ni Digong. Ubusan ng lahi, pero talagang exist pala ngayon. Kasi hindi nila Grabe. matanggap na hindi pa palabas. Shock ako! Sila nakalimutan. Wala na ako masabi. Hindi ako makapagsalita, Mami Peps. Pero anyway, pahinga ka na dyan siguro. Before na, Apo, naka-upload doon yung part 1, part 2, part 3. Ayan, nag-ano na may index sa akin. Ayan. Nagme-message. PBBM. Dahil doon sa... Wait lang anak ha. Sige po, Mami Peps. Baka importante kasi ito eh. Sige. Wala na ako. Salamat. Pasensya na. Panoorin Biglang, mo yung ano ko nasa 4 na in-upload ko lahat. bigla akong tumawag ng gabi. Okay. Salamat po. Bye-bye. Good night. Bye. Doon yung part 1, part 2, part 3. Ayan, nag-ano na may index sa akin, no? Ayan. Nagme-message. Wait lang anak ha. Sige po, Mami Pep. So, yun nga. Narinig nyo. Nakakalungkot na balita kasi talagang naging lopsided na sila o sobra na. Sobrang gagawin nila para lang makuha ang kapangyarihan. Halos papatay na talaga sila. Grabe. Pati first family, dadami nila. Pati mga bata. Grabe naman to.
Kaya protect our president and her family. Huwag nating hayaan na manaig to. Ikalat natin to. Paalam nyo. Sana maraming makaalam. Salamat sa iyo, people. Salamat. Credit din sa video na to. Salamat din Mark Ramos at sinare mo. Sa mga hindi pa na pala nakasubscribe sa aking YouTube channel, please do subscribe my YouTube channel, Papa June TV Official. Pakunting lambing na lang po. Pa-subscribe naman and pa-like. Panoorin nyo naman po para naman po ma-monetize na po ako sa aking YouTube channel. Sa mga ka-BBM vlogger, please support my video. So, yun, narinig nyo po. Sana naman kayo mga DDS o anti-Marcos, sana pag-isipan nyo yung mga gagawin nyo. Kasi hindi lang naman kayo ang makikinabang nito. Ang susunod na henerasyon makikinabang nito. Palaganap natin ang totoo, ang tama. Huwag kayong magkinig sa mga fake news. Please. Magkaisa na tayo, magkaisa. Huwag natin hayaan. Dahil nakikita nyo naman magandang ginagawa ng Pangulo. Diba? Saka hindi lang, kung hindi ka man makinabang ngayon, yung next generation mo, yung mga anak mo, apo mo, suporta natin ang magandang adhikain ng Pangulo. Kaya ako nakikiusap ako sa inyo, please. Huwag nang gawing ang dahas na to. Huwag mo nang gawin yung maras na gagawin niyo para sa Pangulo. Papatay kayo ng tao para lang makuha niyo ang kapangyarihan. Ganun ba talaga kayo? So, yun. Pagdasal natin ang ating Pangulo. Yun lang. Salamat.